mahalagang salita. Okay? Ngayon pong umaga, ang topic natin ay talagang about the church, no? Na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? At gagamitin natin ang mga principle na itinuturo sa salita ng Diyos para po makita alin ang totoong simbahan po ng Panginoon. Kasi in our time, napakarami pong simbahan, no? At lahat ng simbahan, sasabi, simbahan sila ng Panginoon. Nasa Bible po, merong pagkakakilanlan, no? Identity ng simbahan ng Panginoon. Hindi natin pwedeng alisin yun. At maliwanag pa yan sa sikat ng araw ang pagkakakilanlan. Ngayon, kung sala ka sa pagkakakilanlan, ay hindi ka simbahan ng Panginoon. Miski sabihin mo simbahan ka ng Panginoon. Para yung mga propeta nung araw, nagsasabing propeta ng Diyos, hindi naman totoong propeta po ng Diyos. The same today, no? Ngayon po, ang gagamitin natin ay principle of witnesses. Sa Bible po, bago ma-confirm ang isang bagay na totoo, kinakailangan ang witness. No? Maging sa secular na mga bagay, kinakailangan yan. Hindi pwedeng sinabi mo lang kasi kung wala kang witness, kung walang magpapatunay na yung sinabi, lalabas yan hearsay. Tingnan natin sa Bible ang principle ng witnesses. In the book of Deuteronomy chapter 17, ito po ang mga principle ng witnesses sa Bible. No? Maliwanag po ito. Deuteronomy 17 in verse number 6. Listen carefully. At the mouth of two witnesses or three witnesses. So, 2 or 3. No? 2, pwede. 3, lalong pwede. No? Ang 2 po, enough na. Pero pag 3, mas credible po yun. Shall he that is worthy of death be put to death? Kaya pag isang witness lang, kahit pa totoo, isa lang witness, ay hindi pwede yun. It must be 2 or 3 witnesses. But at the mouth of one witness, he shall not be put to death. Nakita niyo, kung isa lang? Hindi pwede yun. Okay? So, mahalaga laging 2 or 3 witnesses. Deuteronomy chapter 19. Deuteronomy 19 in verse number 15. 19:15 of Deuteronomy. Okay. Ito po ay sa mga law ni Moses to. Ano po, bigay po ng Diyos to kay Moses. Ito po ay batas sa Israel. No? Ito po ay batas ng Diyos na sinusunod nila. One witness, 19:15 of Deuteronomy, shall not rise up against a man for any iniquity. Kahit pa totoong nagkamali yan, nagkasala. Kung isa lang ang witness, di po pwede yun. Or for any sin, in any sin that he sinned. Okay? At the mouth of 2 witnesses, or at the mouth of 3 witnesses, shall the matter be established. It must be 2 or 3 witnesses. Yan po sa batas ni Moses yan, ng Old Testament. Ngayon, sa batas po ng simbahan, hindi ho binago yan. Iyan pa rin sa simbahan ng Panginoon. Tingnan po natin the book of Matthew chapter 18. Ito po ay instruction ng Panginoong Kristo sa kanyang simbahan. In the book of Matthew 18, ito'y familiar sa mga nagbabasa at nag-aaral tungkol sa simbahan ng Panginoon. Matthew chapter 18, in verse number, ito po'y pagka may problema ang mga magkakapatid sa simbahan. At nangyayari po yun kasi hindi naman nasa depraved body tayo, no? Kaya nga dapat mataas ang ating spiritual condition para makontrol yung depraved na body. Okay. Umpisa ko sa verse 15. Matthew 18:15. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. That's the basic. No? Pag-usapan ng involved sa isang usapin. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Tapos na ang usapin pagka nawin mo yung brother mo sa ganon. Kaya lang pag hindi. 16, but if he will not hear thee, then take with thee 1 or 2 more. Kasi ikaw ang unang witness, makakuha ka ng isa pa, 2 na kayo, makakuha ka ng 2, 3 kayo. So 2 or 3 witnesses pa rin, no? That in the mouth of
two or three witnesses, every word may be established. Nakita nyo, no? Kaya sa simbahan, hindi pwedeng tanggapin ang isang usapin. Pag isang witness lang. Okay? Marami na po akong mga personal encounter na mga ganyan. Sabi ko, kapatid, isa witness mo, dalawahin mo. Hindi pwede yan. Lalabagin natin ang Biblia. Sinasabi ko naman, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Pero talagang para maging paniwala, dalawahin natin or tatluhin natin ang witness. Okay? I do believe kung gusto ng Panginoon palitawin ang katotohanan, magbibigay siya ng 2 or 3 witnesses. 2 Corinthians chapter 13, simbahan to ng Panginoon, ha? 2 Corinthians in chapter 13, okay? Yan nililiwanag natin na iyan po ang hindi mababaling batas sa Biblia mula Old Testament hanggang New Testament, no? Kaya nga po kasama po yan sa succession, yung sa principle of grafting, no? Na yung Gentile church ay iginrap, no? Sa original olive tree sa pamamagitan ng mga apostles, no? At yung fatness ng Israel ay dumaloy hanggang sa Gentile. Kaya hanggang Gentile, iyan pa rin. 2 Corinthians chapter 3 verse 1, do we begin again to commend ourselves? Or need we, as some others, epistles, mukhang hindi yun ako. 2 Corinthians, 3 pala yung binabasa. 13:1, sorry. 2 Corinthians 13:1. This is the third time I am coming to you. In the mouth of 2 or 3 witnesses shall every word be established. So, sinusunod ni Apostle Paul yung turo ng Panginoon sa Matthew chapter 18. Nung siya ay nangangaral pa ito sa lupa. Okay? Kaya Matthew 18 may simbahan eh. Kaya, hanggang ngayon, iyan ang ni Apostle Paul. Maging sa problema ng pastor, kung may sa pastor ay may problema, ito problema ng mga simbahan, hindi naman ito sinusunod. No? Ang dami-daming pastor na nagkaroon ng problema at nagkaroon ng kaso, hindi ho ito sinunod. Wala akong nakitang sinunod ito eh. No? Ang nangyayari, yung pastor eh, parang hindi siya pwedeng parusahan pagka nagkamali. Nagkakamali po yun. No? Pagdating po sa kasalanan, kahit pastor ka, kapareho ka rin ng ordinaryong tao. Kita nyo, dahil ang prinsipyo ng paghusga sa iyo, iisa rin. Yun pa rin. No? 1 Timothy chapter 5 in verse number 19, against an elder. Kung mo ba elder, special ka pagdating sa mali mo? Receive not an accusation. But before 2 or 3 witnesses. Sinabi ba ng Bible na 20 or 30 witnesses pag pastor? The same. 2 or 3 witnesses. Ordinary ka lang. No? Hindi ka mataas sa Bible. Napakaraming mga pastor in our time na hindi sinunod yan. Di ba? Hindi naparusahan. Gumawa ng mga mali sa simbahan. Mga nag-immoral. Mga naglustay ng pera at kung anong mga pinaggagawa. Kutakot-takot ang witness. Hindi ito sinunod eh. Di ba? Hindi umataas ang pastor kaysa sa salita ng Diyos. Nagkakamali siya. Ang pastor ay covered ng salita ng Diyos. Walang mataas sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos yan eh. So nakita po natin mga kapatid, no? Para maging totoong simbahan ng Panginoon, gagamitin natin ang principle ng witnesses. Yung mga simbahan ba ngayon, sino witness nila? Na sila'y totoong simbahan. There must be witnesses. Tayo po, bilang nagsasabit, nagtuturong, simbahan ng Panginoon, may witnesses tayo. Hindi lang 1, hindi lang 2, we have 3 witnesses. Kaya po si Elder Curtis Pugh ay sumulat ng book. No? Ang title ng book niya ay 3 Witnesses for the Baptist. The same witness, iyon ang gagamitin natin para pag-aralan today. No? Alin ang totoong simbahan ng Panginoon? Pagka wala kang ganitong witness, peke kang simbahan. Totoong simbahan lamang ang lilitaw sa 3 witnesses na ito at mabibigat tong witness na ito.
Siyempre, unang witness dyan, Scripture. Kinakailangan, inaayunan ka ng salita ng Diyos. Or else, dyan pa lang, bagsak ka na. Oh? Witness number 1, the Scripture. Witness number 2, other churches. Huwag ikaw. Other churches. Oh? Witness number 3, which is napakahirap hanaping witness to. Yung Scripture, mahirap na eh. Pero ito, mas mahirap din to. Witness number 3, your enemy. Pinatutunayan ka ng kaaway mo. Na totoo ka. Mahirap yun. Yeah? Pagka ang kaaway, kasi pagkakaibigan mo, pwedeng kampihan ka. Kamag-anak mo. Pero pagkaaway mo, ibang usapan na yun. Nakita niya? At yan ang witness ng simbahan, mga witnesses ng simbahan ng Panginoon, mabibigat yan. At sa 3 witnesses na yan, wala na pong duda. Ikaw ang totoong simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Siyempre, number 1, Scriptures. No? Kaya nga, Scriptures, according kay Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, familiar. No? All Scriptures. Kaya lahat. Scriptures kasi ay binubuo ng 66 books. From the Old Testament to the New Testament, all of them. Okay? Is given by inspiration of God. God breath of God. Kaya sinasabi nating nagmula sa bibig ng Diyos. No? And is profitable for doctrine. Kaya lahat ng doktrina dyan kinukuha. No? Ang sino mang simbahang ang doktrina wala dyan, hindi tama yan. No? For a proof. Kaya dahil nga andyan ang mga doktrina at pag wala dyan, marireproof mo sila, masasaway mo na mali. Okay. For correction. At maiko-correct mo sila. Kung ano yung talaga na andyan. No? Okay. Pang-4, for instruction in righteousness. At matapos mong maiko-correct, bibigyan mo sila ng proper instruction to remain right. Manatiling right. Anong purpose? That the man of God may be perfect, complete, truly furnished unto all good works. Kaya Scripture ang number 1 na witness. Dapat wini-witnessan ka ng Scripture na ikaw ay totoong church. Sa Biblia po, when it comes to the church of the Lord Jesus Christ, iisa lang ang paraan para lumitaw ang isang simbahan. Isa lang, wala mong maraming paraan sa Bible. In our time, kung ano-ano paraan eh. Nag-Bible study, no? Dumami, nirehistro sa sect, simbahan na. But the question is, yan ba ang sinasabi ng Scripture? Yan ba ang turo ng Scripture? Malaking problema mo yan. Diba? Dumami lang kayo, simbahan na kayo. Ang ipakikita ko po sa inyo, witness mismo ng Scripture. No? Kung ano ang setup sa Bible, dapat ito rin ang setup mo. Kung hindi, hindi ka wini-witnessan ng Scripture. Against sa iyo ang Scripture. Peke kang simbahan. Isa lang ang pamamaraan para lumitaw ang isang simbahan ng Panginoon, na totoong simbahan ng Panginoon. Tingnan po natin, in the book of Acts chapter 8, at makikita ko sa inyo po ang isang napakaliwanag na turo ng Bible. In the book of Acts chapter 8, in Acts chapter 8 verse 1, ang simbahan po ay isa pa lang. Yan ang itinayo ng Panginoon na iniwan sa pagpapastor ni Peter. Acts chapter 8 verse 1. Kaya nga hindi mo mababasa, bago mag-Acts chapter 8, wala kang mababasang churches. Chapter 9, meron na churches na. Kasi nga, nagkaroon na po ng succession. No? Pero sa chapter 8, hindi pa, isa pa lang. Okay? Chapter 8, verse 1. And Saul was consenting unto his death, the death of Stephen. And at that time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. Kita nyo, the church at Jerusalem. Yan lang ang church. Para bang panahon ni Adam at ni Eve, no? Nung hindi pa nilalalang si Eve, si Adam pa lang. Siya ang unang nilalang na tao. Tapos, isinunod si Eve, kinuha rin sa kanya. At tandaan nyo sa principle ng Diyos, no? Pagdating sa umpisa, no?
sa principle po ng mga living. May buhay. At pa mga living? Tao, hayop, halaman. Living yan. Sa principle ng living, no, ang pamamaraan ng Diyos isa lang. Ang nilalalang niya lang muna, yung una. Kaya ang nilalang niya yung unang tao, si Adam at si Eve. Yung sumunod na tao, hindi ho niya nilalang. Nanggaling na doon sa nilalang niyang tao. Ang nilalang niyang hayop ay yung mga una lang. Unang elepante, unang leyon, no? Unang ibon, yung mga una lang. Yung sumunod po, hindi yung inianak na ng mga nauna. No? Nakita niyo mga kapatid, ang nilalang ng Diyos, unang halaman. Yung sumunod ng mga halaman, hindi na ho. Tumubo na lang mula sa mga nilalang niyang una. Ganyan ang Diyos. Ganon din ang simbahan. No? Ang itinayo ng Panginoon, yung unang simbahan. Magtatayo pa siya uli? Ba hindi na. Yan ang problema. Ba't may mga nagtayo? Hindi nga si Kristo nagtayo, sila nagtayo. Sino nag-utos sa kanila sa Bible na magtayo ka ng simbahan? Wala pong ganyang utos. May itinayo si Kristo, magtatayo ka. Di ba? Yung hindi iniutos sa'yo, ginagawa mo. Yung iniutos, hindi mo ginagawa. Tapos sasabihin mo, simbahan ka ng Panginoon, ay hindi naman kapareho ng sinasabi sa Bible. Nakita nyo? Kaya ito yung unang simbahan. No? Kaya singular, the church which was at Jerusalem. Pagdating po sa verse 3, as for Saul, si Saul ay hindi pa converted dito. No? Yan ang magiging si Paul. He made havoc of the church. Kita nyo, church, singular. Yan yung nasa Jerusalem. Entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. Ano nangyari sa churches na in Jerusalem? Therefore, they that were scattered abroad. Nag-scattered yan. Kaya known ang unang simbahan sa scattering. At yan ang gagamitin ng Panginoon para ma-fulfill yung Acts 1:8. You shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. Paano sila magiging witnesses sa mga lugar na yan? Scattering. At dito po'y ginamit si Saul para mag-scatter sila. Verse 4, therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Yan na. So, nangyari na yung Acts 1:8 na plano ng Panginoon sa simbahan niya. Yung Acts 1:8 po ay plano niyo sa simbahan. Kiniklaim din lahat ng mga simbahan ngayon yan eh. May connection ka ba sa simbahang yon na pinangalat ng Diyos? At sabihin mong ikaw din yan. No? Galing ka ba sa nangalat na yan? Yan eh, no? Yan eh, totoo simbahan ho yun eh. Na itinayo ng Panginoon, yan ang unang church. No? Pinapangalat niya yan. No? Acts 1:8. Ito na, nangalat na. Ngayon, pag nangalat na, tinuturo ang ating Panginoong Kristo, preaching the word. May mako-convert. Pag na-convert, simbahan na ba yun? Yung nagturo, galing sa simbahan. Yung na-convert, paano siya magiging simbahan? Tingnan natin sa Acts chapter 11. Ito po yung pattern na dapat sinusunod. Acts 11 verse 19. Kaya pinakikita ko po sa inyo yung witness ng Scripture kung paano nagkakaroon ng simbahan para ding tao. Paano nagkaroon ng ibang tao? Di ba inianak ng Adam at ni Eve, si Cain, tapos si Abel, tapos si Seth? Nagkaroon ba ng ibang tao na maliban na nanggaling kay Adam at Eve? Walang ganon. Paano nagkaroon ng ibang elepante? Inianak ng mga unang elepante, nilalang ng Diyos. Di ba? Ganon din ang simbahan. Po yung pinakikita po natin. Ang principle ng Diyos when it comes to paano magkakaroon ng ibang simbahan. 19. Acts 11:19. Now, they which were scattered abroad upon the persecution that arose upon Stephen traveled as far as Venice and Cyprus and Antioch, preaching the word. Kaya ito pa rin yung resulta ng scattering. No? To none but unto the Jews. Kaya puro Hudyo pa lang noon ang mga nako-convert this time. 20. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which were, when they were come to Antioch. Kasi dito sa Antioch magkakaroon ng church eh. Spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. 21. And the hand of the Lord was with them. Kita nyo? Was with them. Ibig sabihin, na-convert sila. And a great multitude, and a great number believed and turned unto the Lord. Turned unto the Lord. Pero simbahan na ba yun kung mo nag-turn unto the Lord?
Yung nagturo doon, miyembro ng simbahang nag-scattered. Yung naturuan, miyembro na agad yan. Kahit pa nabaptize yan. No? May proseso pong tinuturo ang Biblia. Ito ang proseso. 22. Then tidings of these things, yan naman hindi makakawala sa knowledge ng unang church, ng simbahan sa Jerusalem. Tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth. Kinakailangan bago maging simbahan, may sinesend forth, may sinusugo na nanggaling doon sa unang simbahan. Church sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch. Yan. At yung sinend forth na yun na representative ng church, yun ang mag-o-organize doon sa Antioch upang maging church. Ganon din ang nangyari sa Samaria. No, sa Acts chapter 8, kaya iisa yan balik tayo sa Acts chapter 8, sa Samaria, ganon din na nangyari. Pakita natin, para pakita natin ang iisang pattern ng Bible. Okay? Sa Samaria po, tingnan natin, in verse number 12, chapter 8:12. Okay? But when they believed Philip, si Philip naman ang preacher dito sa Samaria, preaching the tidings concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized. Nabaptize pa. Kung nabaptize church na yan. Si Philip, membro ng Jerusalem Church. Deacon nga yan. Okay. Ay yung mga tinuruan ni Philip, membro na agad yan. At si Philip ay authorized na magbaptize kasi siya po'y deacon. Both men and women. Okay? Na ito na naman ang pattern, kapareho ng binasa natin kanina sa Antioch, chapter 11. 14, now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word. Anong ginawa? They sent unto them Peter and John. Kaya itong si Peter at si John, mga apostol to. Ito ang mga representative ng Jerusalem Church para ma-organize ang Samaria into church. Nakita niyo? Ngayon, kung pwede palang maging church yun, ba't may papadala si Peter at si John? For what pa? Pwede na pala eh. Ganyan po yan. Merong authorized person from the original. No? Kaya because of this, ano nangyari ngayon sa Acts chapter 8 yan. Pagdating sa Acts chapter 9, kaya ano yan Samaria, Acts chapter 9 verse 31, pagdating sa Acts chapter 9, 31, then had the churches, kita nyo, plural na ang churches. Kasi nagkaroon na ng churches sa iba't iba. Kasama yung sa Samaria. And had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria. Paano nagkaroon sa Samaria? Isinugo si Peter at saka si John bago nagkaroon. Ganon din sa Antioch. Hindi pwedeng baguhin. Acts chapter 11 verse number 22, then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas. Ba't si Barnabas ang isinend? Kasi sa tindi ng scattering, naubos na apostol. Si Barnabas na. Malapit din naman sa apostol yan. Aral yan sa mga apostol. Yung turo ng apostol, yun na ituturo na sa Antioch. Hindi siya magtuturo ng bago. Kakamali po tayo dyan. Kaya copy yan ng Antioch ng Jerusalem. Practice in Jerusalem, turo sa Jerusalem, ituturo niya dyan. Bakit? Kung pwede maging church ang Antioch, hindi na dapat isugod doon si Barnabas. Pwede na pala. Kaya hindi ganun na set up ng Bible. Kaya nga sabi ko sa inyo, isa lang ang pattern ng Bible kung paano nagiging isang church. Kung hindi ganito ang pattern mo, ay hindi ka wini-witnessan ng Biblia. No? Ang sinasaksihan ng Biblia, yung ganito lang. Ayun, kampi sa iyo Bible. Kung hindi, kaaway ka ng Bible. Ba't ka gumagawa ng ibang pattern? Marunong ka pa sa Bible? Sige, bahala ka. Pagharap mo sa Diyos, titiyakin ko sa'yo, hindi kikilalanin ng Diyos. Marunong ka pa pala sa Diyos eh. Iba paraan mo. At yung mga simbahang ito ang pamamaraan, ikukonde mo pa. Aba? Kaya nga sa Bible merong they shall be evil spoken of. Yung mga nasa tama, yung pagsasalaan pa ng evil. Yung mga mali, mali ka na lakas pa ng loob mo.
At sina-challenge natin ang ibang mga simbahan na hindi ganito ang pamamaraan. Asa na ibang paraan? Pakita mo nga. Is there any other way? No? Para magkaroon ng ibang church. Tinitiyak ko sa iyo, no more, no other way. Ito lamang. At dahil nga, andoon na si Barnabas, ito yung mga qualification ng mga taong sinusugo ng simbahan ng Panginoon, 23, who when he came, had seen the grace of God and was glad. No? Verse number 24, for he was a good man. Yan, yung mga qualification. Dapat good man. Hindi katulad ng mga pastor po ngayon, good man, yung mga rapist, mga immoral, good man. Bad man po yun. Kinokondem natin si Judas. Si Judas po, kahit Judas yun, hindi ho immoral yun. Yung mga pastor ngayon He was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord, o added unto the Lord, pero hindi pa church. Kailan sila naging church? Sa 26. And when he had found him, when Barnabas had found Saul, kinuha niya si Saul doon sa Tarsus, sa verse 25, kasi magkalapit lang yung Antioch saka ang Tarsus, andun si Saul. Tagaroon siya, umuwi muna siya doon sa kanila, sa Tarsus. Kinuha siya ni Barnabas, kilala kasi niya yun No. Okay? He brought him unto Antioch. Dalawa sila doon sa Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church. Naging church na. Kaya naging church po ang Antioch dahil may representative na pinadala ang Jerusalem. Kaya kinilala. Kaya ang principle, walang simbahang nagiging simbahan na hindi nanggaling sa isa pang totoong simbahan, na kauri simbahan. Ganon din ang tao. Walang taong lilitaw na hindi kauri ng tao. Ng unang tao. Kaya tao sa tao. Ganon din ang hayop. Like begets like. Hindi na ho dapat nagtatayo ng simbahan. Ang simbahan dapat manggagaling sa isa pang dati nang nakatayong simbahan. Parang tao. Hindi nalalalang ang Diyos ang mga tao. Malalang pa ba ang Diyos ng tao ngayon? Nakalalang na siya. Manggagaling na lang sa mga unang nilalang. Ganun din po. Manggagaling na lang sa unang itinayo ng Panginoon. Nakapagtayo na paano yung mga nagtayo ngayon? Tinayo ni Joseph Smith. Tinayo ni Felix Manalo. Tinayo ni Charles Russell. Mga Jehovah's Witnesses. Tinayo ni William Miller. Saka ni Ellen G. White, ang Seventh-day Adventist. Ba't sila nagtayo? Sino nag-utos sa kanila magtayo? Tinayo ni Charles Wesley na Methodist. Itinayo ng kung sino-sino pa. Itinayo ni Soriano. Tinayo ni Kiboloy. Basahin mo sa Biblia. Kung ang Diyos ay may utos sa kahit kaninong magtayo, ba't po siya mag-uutos? Meron ng nagtayo. Yung anak niya nga ang tagtayo. At baka magtatayo, asaan yung simbang tinayo ng Panginoon? Magtatayo ka. Kakalabanin mo. At gano'n nangyayari Yung mga nagtayo, kinakalaban yung simbahan ng Panginoon. Yung itinayo ng Panginoon, kinakalaban mo Sa halip na kampihan mo, kinakalaban mo. Tapos sabi mo, sa Diyos ka. Ba nagkakamali po tayo? Hindi ho ganyan ang pamamaraan sa Bible. Maghanap ka ng ibang pamamaraan. Yung pamamaraan iyo, ipakita mo sa Biblia. Yung nag-graduate ka lang sa Bible school, pagkatapos mo mag-graduate, nag-start ka ng gawain, simbahan na yon. Hanapin mo nga sa Biblia yun. Ang Bible school ay walang karapatang magsugo ng ng missionary. Ang nagsusugo ng missionary, yung isang simbahang nag-e-exist na totoong simbahan. At yung simbahang yung nag-e-exist na totoong simbahan, ayun, makapag-o-organisasyon ng isa pang simbahan. Parang isang pamilya. Makapagtatayo ng isa pang pamilya. Ganun din. Nakita nyo mga kapatid, yan lang ang tanging prinsipyo ng Biblia sa pagtatayo ng mga simbahan. Wala na po. Ang isang simbahang napatayo, dahil ang Antioch Church ay galing ng Jerusalem, at mula sa Jerusalem, may naitayong simbahan sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Yung Colossae na simbahan. Ikita po natin mamaya. Si Pablo naman, nanggaling ng Antioch, yung tinuro sa Jerusalem, tinuro sa Antioch, hindi nagdaldala ni Pablo. Bukod pa sa semi-personal at direct revelation from God, si Pablo po,
Nung nag-start ng mga gawain churches, hindi po siya putok sa buho. Tingnan natin sa Acts chapter 13. Acts 13, verse 1. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers as Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Yan ang magiging si Paul. 5 sila na ang tawag ay prophets and teachers. Kasi si Saul during that time ay hindi pa na-discover na apostle. Hindi pa. Pero yung principle ng sending ay parehas. No? Si Peter at si John sinend ng Jerusalem Church papuntang Samaria sa Acts chapter 8. Si Barnabas ay isinend ng Jerusalem Church papuntang Antioch. Ganon din si Saul at si Barnabas. Okay? Verse 2, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul. Kita nyo, ang Banal Espiritu ay tumatawag, no, doon sa nag-e-exist ng simbahan. So yung Antioch Church ay nanggaling sa Jerusalem Church, kinikilala ng Diyos yun, kaya ang Banal Espiritu ay kumikilos doon. No? Tinawag si Saul at si Barnabas. Yung mga pastor ngayon, wala namang pinanggalingang simbahan, sinugo daw sila ng Diyos. Asa sa Bible yung ganun? Magaling ka pa kay Pablo. Si Pablo nga apostol eh. May nag-send sa kanya, ikaw pa. Sasabihin mo, sinad ako ng Diyos direct. Madaling sabihin yun eh. Sa Bible, sinend si Pablo ng Diyos. Alam nating direct sending yun. Pero, may ginamit ang Diyos dito sa lupa, yung tinayong simbahan. Kaya nga nagtayo ang Panginoon simbahan para yung tatawagin ng Diyos, yung itinayo ng Panginoon, yun ang magsusugo dito sa lupa. Hindi yung dadari ka lagi sa Diyos. Yan ang mga pastor na yan eh. No? Hindi yung kailangan ng simbahan. Diyos ang nagsugo sa akin. Oy. Sino may sabi sa iyo? Si Pablo kinailangan yung simbahan. Yung simbahan tinayo ng Panginoon, yun ang purpose nun eh. Para yung mga tatawagin ng Diyos dito sa lupa, no? Isesend ng simbang, itinayo ng Panginoon. Hindi didirekta ka sa Diyos. Ang sino man magsabing sinugo siya ng Diyos, wala namang nagsugo sa iyong simbahang, may koneksyon sa simbahang itinayo ng Panginoon, hindi ka totoong sinugo. Sabi mo lang yon. Ang pattern si Pablo. Magaling ka pa kay Pablo. Si Pablo apostol, ikaw, impostol ka. Pagka ganyan. Nakita niyo? Kaya pinakikita natin, challenge to. Sa pagsaksi ng Scripture. Pinakamatinding saksi. Scripture. Okay. Verse 3. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them. Yung laying of hands, ordination yon. Inordain ng Antioch Church. Ang kanyang isinend si Paul at saka si Saul at si Barnabas. And they sent them away. Yun ang sent. Sent them away. Yun ang principle ng sent forth. Ino-ordain. Kaya kanina po, sa Acts 11:22, tingnan nyo, then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. And they sent forth. Dito basta sinabing sent forth. Pero sa Acts 13, verse 3, nililinaw na yung sent forth, no, ay may halong laying of hands. Kaya yung laying of hands, yung ordination, kinopya lang naman ni Barnabas yun, kung paano siya nilay hands, although hindi na binanggit sa Acts 11:22, pero dapat na sinabing sinend forth siya, no? Kinopya lang niya sa Jerusalem yun. At ganun din ang ginawa kay Peter at si John sa Acts chapter 9, Acts chapter 8, verse number 14. Now when the apostles which were at Jerusalem had heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. Ganun din yan, iisa lang. Dito lang sa Acts 13 verse 3, nililiwanag na yung pagsasend pala ng simbahan, merong laying on of hands. Kaya kung wala simbahang nag-send forth sa iyo, sino naglihan sa iyo? Sino? Katatay mo. Hindi pwede yun.
Dito po, si Barnabas, nilay hands ng mga apostol sa Jerusalem. Yung mga apostol, sino nilay hands? Panginoong Kristo. No? Siya nag-ordain dyan. Nakita niyo? Panginoong Kristo, sino nag-ordain? His Father in heaven. Kaya merong succession lagi. No? Sinisira nitong mga pastor na ito in our time ang succession. Samantalang iyon ang only way ng Bible. Sinisira mo yung only o sira ka sa sarili mo. Masakit ang katotohanan, pero yan ang totoo. Hindi mo kayang baliin yan. Hindi ka kakampihan ng Biblia. Mabigat ang witness ng Scripture. Kung mare-refute mo ito, i-refute mo. Kung hindi mo ma-refute, ba't hindi ka maniwala? Nakita nyo, no? Ganyan ang mga Pariseyo, hindi ma-refute ang Panginoon. Pero kahit hindi na ma-refute, hindi naman sila maniwala. Yan dahil Pariseyo ngayon, ang Pariseyo, na mahilig umimbento. Traditions of men. Ganon din ang mga pastor ngayon. Ganon din ang mga simbahan ngayon. Napakaraming simbahan ngayon, hindi mo mabibilang. Pero sa napakadaming simbahan yan, baka out of 1,000, baka hindi ka pa makakita ng isang totoo dyan. Napakadalang lang yan. Pero yung isang totoo na yan, iyan ang wini-witnessan ng Scripture. Magtitiis na akong iisa ako. Basta kakampi ko ang Biblia. Kaysa 1,000,000 kayo Kalaban mo Biblia. Hindi ho pwede yan ganyan. Nakita natin mga kapatid. No? Ngayon, dito sa Antioch Church, isa sa simbahang naitayo sa pamamagitan ng Antioch, yung Antioch sa pamamagitan ng Jerusalem, no? Isa sa natayo sa pamamagitan ng Antioch naman ay Colossae. Kaya sumulat si Pablo dyan sa Church in Colossae. Tingnan natin, Colossians chapter 2. In Colossians chapter 2, anong pagkabanggit ni Pablo dyan? Makikita natin yan. Colossians chapter 2, scripture pa lang tayo. No? In Colossians chapter 2, in verse number 10. Sabi po sa Colossians 2:10, sabi ni Paul, and ye are complete in Him. Tingnan nyo ye, plural, the whole Colossian church. Complete in Him, ito po itinuturo, kompleto daw ang kanilang kaligtasan. Totoo yun. Pero hindi kaligtasan lamang kompleto. And actually, the word complete, kung titingnan nyo po sa original meaning, ang meaning niyan ay replete. Filled. You are filled in Him. Full in Him. Abounding in Him. Yan po ang simbahan. Kumpletong-kumpleto ang simbahan ng Colossae, ibig sabihin. Tingnan natin, you are complete in Him, which is the head of all principality and power, in whom also ye are circumcised mula sa circumcision of the heart with the circumcision made without hands, putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Mula doon hanggang sa 12, buried with Him in baptism, hanggang sa baptism, hanggang sa authority ng baptism. No? Yung totoong baptism na naglalarawan ng gospel na nagligtas sa kanila. Buried with Him in baptism, wherein also you are risen with Him. Ito rin yung tinuturo sa Romans chapter 6, verse 3-4. No? Therefore, we are buried with Him by baptism into death. That like as Christ was raised from the dead, so we also should walk in the newness of life. Parehas. Pati yung authority ng baptism. Kaya kumpleto. Ang Colossian Church ay nakakapag-function kung paanong pagpa-function ng Jerusalem Church. Para ding halaman. Yung isang puno, matapos lumitaw ang isa pang puno, magpa-function yung puno niyo, kapareho ng pinanggalingan niyang puno. Ganon din yung tao. No? Si Cain, si Abel, si Seth ay nag-function, kapareho ng tatay nila. Nakita nyo? Complete. Ganon din yung Antioch Church. Dahil nanggaling siya sa Jerusalem, ganon din yung Colossae, nanggaling siya ng Antioch. Hanggang sa susunod pa mga simbahan, yan ang mangyayari. Yan ang pattern ng Biblia. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Nakita po natin mga kapatid, no? 12, buried with Him in baptism, wherein also you are risen with Him
through the faith of the operation of God. Kita niyo yung faith nila, ino-operate ng Diyos. Faith of the operation of God, no? Who had raised Him from the dead. Kaya pag ang Diyos ay nag-ooperate ng faith, ng mga totoong lingkod niya, ganyan ang pamamaraan. Yung faith naman ngayon faith of the operation of man, sila lang nag-ooperate Kasi hindi naman faith, fake. Fake naman Sala sa Bible lang pinaggagawa. Mula sa doktrina hanggang sa turo, puro man-made. Like for example, yung mga invitation, man-made yan No? Hindi mo naman nakitang tinuro yan sa Biblia o ginawa sa Bible. Puro man-made po yan. No? Diba natalakay na po natin yung mga sinner's prayer na yan. No? Entertainment in our time, man-made po. Lalo yung mga pastorang naglitawan ngayon. Wala pastor sa Bible. No? Hindi pattern sa Biblia yan Tapos sasabihin mo, simbahan ka ng Panginoon, wala akong ganon. Okay. Ito pa po, ang witness ng Scripture. Ang Biblia, ang Scripture ay nagko-command ng imitation, paggaya. Ginaya ng Antioch ang Jerusalem. Ginaya ng Colossae ang Antioch. Lalo na yung unang simbahang tiniyo ng Panginoon, yung nangalat. Pakita natin ang paggaya. Ginagaya ng mga ministro ng Diyos si Pablo. No? Yung ginagaya, yung pastor na, ba't mo ginagaya yung pastor? Ba, yumaman yung pastor na yan Yumaman yung simbahan niya, kaya ginagaya. Dumami pera. Ginagaya si Eddie Villanueva dahil yumaman. Nakakandidatong presidente. Ba, niniwala ka bang sinugo ng Diyos yan? Ginagaya mo si Mike Bilarde. Bularde nga yan Ginagaya mo si Kiboloy. Si Kiboloy. Ginagaya mo yung mali. Ang gaya mo si Pablo. Yan turo ng Biblia. No? Sino-sino ginagaya mo kung yumaman? Kasi si Pablo hindi yumaman. Kaya hindi mo magaya at ayaw mong gayahin. Pero yun ang totoo sinugo ng Diyos. At tinuturo ng Bible na gawing pattern. 1 Timothy chapter 1 verse 16. Tingnan natin sa 1 Timothy 1:16. Si Pablo po, isinet ng Diyos na pattern. 1 Timothy 1:16. Howbeit for this cause I obtained mercy. No? Kaya ang kaligtasan po sa pamamagitan lang ng awa ng Diyos, that in me first, Jesus Christ might shew forth all long suffering for a pattern. Maliwanag siya ang pattern. Hindi ko sinong pastor ngayon. Di ba? Pattern niya, hindi naman yung ginabayan ng Diyos si pattern mo. No? Pinapattern si Joseph Smith. Si maraming asawa kasi bubaero. Gusto niyo magkaroon ng maraming asawa, pinapattern mo 'yon. Eto si Pablo. For a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Siya yung pattern. Tinuturo ng Biblia. Wala na po tayong ibang pattern. Tingnan natin ang principle ng imitation sa 1 Thessalonians, in the book of 1 Thessalonians. Hindi natin kayang alisin sa Biblia ito. No? Ito yung witness ng Scripture. 1 Thessalonians 1:6. 1 Thessalonians 1:6. And you became followers of us. So yung mga taga-Thessalonica, kapareho ng mga taga-Colossae, became followers of us. Nila Pablo. Yung mga kasamahan ni Pablo. No? Okay. And of the Lord. Kaya may sinasabi si Paul na, follow me as I follow Christ. The word follow means imitate. Kasi po ang Greek word ng follow ay, ang Greek word niya ay mimetes. Doon kinuha ang English word na mimic. Mimic. Sa Bible kasi, maraming English word na halos katunog ng original Greek word. Like for example, doon sa 2 Thessalonians chapter 2, yung falling away doon, there must be a falling away first. I think in verse 3 or verse 4, ang falling away po doon ay apostasya. Ang English word na apostasy ay doon kinuha. Also in 1 Corinthians chapter 3 verse 10. No? Si Paul ay binigyan ng Diyos ng grace bilang isang
bilang isang tawag dito, house builder. Yung pakita ko po sa inyo na hindi ako masyado sa yung memory, hindi masyadong umaandar. Okay. In 1 Corinthians chapter 3, pagkabanggit niya sa verse number 10, according to the grace of God, wise master builder. Yung master builder doon ay, ang Greek word ay architecton. Doon kinuha salitang architect. Yun nga lamang, ang ibinibuild ay hindi literal na bahay. No? House of God. Simbahan niya. Dadaanan natin mamaya yan. No? Sa witness of the scripture. Nakita niyo, yung salitang mimic, the word mimic, biski tingnan niyo sa dictionary. Diyan kinuha yung salitang mimic sa mimetes. No? A person who copies the behavior of other. Kaya diyan kinuha yung imitation, imitate, ginagaya. Ayan talaga, biski tingnan niyo sa ibang translation. Pag tingnan niyo ibang translation, napakadami, imitate. Kaya ang mababasa nyo sa 1 Thessalonians 1:6, and you became imitators of us. Yun ang mababasa nyo. That's the word mimic. Ginagaya. Ba't ayaw mo gaya si Pablo? Kasi hindi yumaman. Ayaw mo makatulad ni Pablo. Gusto mo makatulad ng mga pastor na yumaman. Yan, ginagaya mo. Pero sa Bible na inutos sa iyong gayahin mo yun. Si Pablo, maliwanag. At pag si Pablo ang ginaya mo, safe ka. Di ba? Si Pablo ang ginaya ni Timothy, ginaya ni Titus, ba't tayo mo ginayan? Ayun ang problema mo. May sarili kang iyo eh. Pagdating sa simbahan, may ginagaya din. 1 Thessalonians chapter 2, verse 14. Ano sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 2:14? For ye, brethren, itong mga taga-Thessalonica na ito, nagsimbahang Thessalonica, became followers. Followers means imitators, mimic. No? As a church, as an individual, no? A person who copies the behavior of others. Ginaya si Pablo. As a church, brethren, plural, no? Okay? A church, Thessalonian church, who copies the behavior of others. Sinong church ang ginaya dito? For ye, brethren, became followers or imitators of the churches of God, which in Judea, in Christ Jesus. Yung Judean churches. Yun yung original Jerusalem church na nag-scattered, na binasa natin kanina. Sa Acts 9:31, naging churches in Judea. Galing sa Jerusalem church, original yan, oy. Yan ang ginaya ng Thessalonica church. Yan ang ginagaya. Hindi yung ginagaya mo, yung sa kabilang barangay na simbahan kasi yumaman. Gaya-gaya ka. Walang ganun sa Biblia. Hindi ka wini-witness ng scripture niyan. No? Ginagaya mo yung original Jerusalem church na nag-scatter in Judea. Ayan, wini-witnessan ka ng scripture dyan. Yan sa Bible. No? Hindi naman to kasi pinag-aaralan. At hindi mapag-aaralan kasi hindi nga alam. Ang nakakaalam lang nito, yung mga totoong simbahan. No? Yan yun, no? So, okay? So, ang ginaya ay yung Judea Church. Nakita niyo, mga kapatid, na? Oh. Yan. Kaya po yung Colossae Church ay kompleto kasi gaya yan sa Jerusalem Church, yung Colossae. Ganon din yung Antioch, kompleto. Ganon din yung Thessalonica Church, kompleto. Nakakapag-function sila, kompleto. Imitator, impersonator, yan ang ibig sabihin ng mimic. No? Pag tinignan nyo, kahit sa dictionary natin ngayon, no? Doon kinuha yung salitang follower. Ang Greek niya ay mimetes, mimic. Imitator, impersonator. Ngayon, yung wisdom lahat nang gagaling sa Diyos. Huwag galing sa iyo. Pakita natin ang witness ng Scripture when it comes to wisdom. 1 Corinthians chapter 3, matalas itong mga verses na ito. Nako, mapupulbos yung mga maling simbahan dito.
1 Corinthians chapter 3. Umpisahan ko sa verse number 10. 1 Corinthians 3:10. According to the grace of God, which is given unto me. Si Paul kasi missionary. As a missionary, mag-i-start siya ng mga gawain. Kaya binigyan siya ng Diyos ng grace, given, bigay ng Diyos. Para wag siyang magmarunong sa kanyang sarili. Para wag niyang gamitin ang mga pamamaraan niya. Gagamitin niya ang pamamaraan ng Diyos. Kita niyo na? Grace given to me as a wise master builder. Master builder, arkitekton. Diyan kinuha sa architect. Kaya architect siya ng simbahan ng Panginoon. Kaya binigyan siya ng Diyos ng grace. No? Yan ang gagamitin niya. Ito, I have laid the foundation, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Hindi nyo napo yung salitang thereon, kahit sa Tagalog basahin nyo. Pagtatayo sa ibabaw nito. Pag nagtayo ka ng simbahan, may pagtatayuan ka, may pagpapatungan ka sa ibabaw nito, sa ibabaw nito. Hindi nakalutang ka sa hangin. Yan din yung principle ng succession. No? May pinagkunan ka. No? May pinagpatungan ka, may pinaggayahan ka. Nakita nyo, no? For other foundation 11 can no man lay than that is laid. Yun na si Jesus Christ. Kaya hindi ka na magtatayo, may nakatayo na eh. Ipapatong mo na lang doon sa naitayo na. Eh kung wala kang pinagpapatungan, eh di nasa Erika. Kumbaga sa puto ka sa buho. Wala kang pinagpapatungan, wala kang pinaggayahan. At pag pumatong ka doon sa dati nang nakatayo, may gagayahin mo yon. Nakapatong kay gaya. Okay? If any man built upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Kaya kinlasify sa dalawang uri. Yung unang uri ay gold, silver, precious stones. Hindi nasusunog yan, stable yan. Yung pangalawang uri ay wood, hay, and stubble. Naku, yung napakaraming churches ngayon, wood, hay, and stubble yan. No? Ngayon, pagka gold, silver, precious stones, ay kikilalanin yan kasi padadaanin sa apoy yan. Hindi masusunog yan. Pero pag wood, hay, and stubble, pag pinadaan sa apoy, sunog yan. Nakita nyo? Kaya nga sabi sa verse number 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. No? Okay. And the fire shall try every man's work of what sort it is. 14, if any man's work abide which he hath built thereupon, kasi may pinagpatungan ka nga eh. He shall receive a reward, katulad ni Pablo. Kasi tama sa pattern. No? Okay, pero sa 15, if any man's work shall be burned, okay, kita nyo, burned na sunog kasi wala yung thereupon, walang pinagpatungan eh. Nakita nyo, no? Walang pinagpatungan, hindi katulad sa verse 4, may pinagpatungan. He shall suffer loss, but he himself shall be saved. Kung totoong kaligtasan mo, save ka lang. No? Pero yung ginawa mo sa simbahan ng Panginoon, sunog yun. Mali. So, as yet by fire. Okay. Kasi sa simbahan ng Panginoon, kinakailangan ay tama. Kaya ang totoong simbahan ng Panginoon, yun ang templo ng Panginoon. 16 and 17. At pagdating sa verse 18, okay, hindi pwede sa simbahan ng Panginoon ang human wisdom na katulad ng pinaggagawa ng mga pastor ngayon. No? Pamamaraan nila, doktrina nila, no? Set up nila. Hindi ho ganun. Kita nyo, ang turo sa verse number 18. Let no man deceive himself, if any man among you seemeth to be wise in this world. Ba si Pablo, matalinong tao. Parisayo yan. Pero yung kanyang pagiging parisayo, tinapon niya yan. No? Makikita nyo yan sa Philippians chapter 3. I count them dung. Hindi niya ginamit. Ang ginamit niya, yung grace na bigay ng Diyos sa kanya. Sa chapter 3, verse 10 ng Korinto. Okay. 18. Let him become a fool, that he may be wise. Ngayon, kung gagamit ka ng wisdom of this world, ito ang sabi ni Pablo sa iyo. 19, for the wisdom of this world is foolishness with God. Yan ang ginagawa ng mga simbahan ngayon eh. Yung foolishness, yun ang ginagamit. No? For it is written, he taketh the wise in their own craftiness, and again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain.
Nakita niyo? Yan po ang witness ng Scripture. Mabibigat na witness yan. Diyan palang bagsakan na lahat yan. Ubus yan. Totoong simbahan lang ang lilitaw dyan. Na wini-witnessan ng Scripture. Kaya kung hindi ganyan ang pamamaraan ng pagiging simbahan nyo, sorry to say, no? Hindi ka totoong simbahan ng Panginoon. Dito pa lang sa lupa, bagsak ka na eh. Lalo sa langit. Hindi ka papasa doon. Sa lupa nga, hindi ka pumasa sa langit, ka papapasa. Tingnan pa natin ang mga scriptures. 2 Corinthians chapter 2, in verse 17. 2 Corinthians 2:17. Sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 2:17. For we are not as many. We, si Pablo at yung mga kasamahan niya, mga tinuruan niya, mga kasamahan niyang apostol, sabi niya, we are not as many which corrupt the word of God. Hindi nila kinukurap. Sinusunod. No? Ginagalang. Ginagaya. Hindi. Kinukurap ng mga pastor ngayon ng word of God. Eh. No? Hindi naman pattern sa word of God. Sasabi mo, simbahan ka ng Panginoon. Simbahan mo yan. Kaya nga yung simbahang itinayo ni Felix Manalo, simbahan niya yun, hindi yung iglesia ni Cristo yun. Iglesia ni Felix Manalo yun. Yung simbahang itinayo po ni Charles Russell, kaya nga tawag siya ni Russellites. Simbahan niya yun. No? Hindi totoong simbahan ng Panginoon niya. Yung simbahang itinayo ni William Miller, saka ni Ellen G. White, yung Seventh-day Adventist, simbahan nila yan. Di masimbahan ng Panginoon yan. Ito niya mga kapatid. No? Yung simbahan ni Kibolo, simbahan ni Kibolo yun. Hindi yung simbahan ng Panginoon yun. We are not as many which corrupt the word of God. They corrupt the word of God. No? Umayon ba sila sa pattern? Wini-witnessan ba sila ng Scripture? Hindi ho. But as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Sa last verse natin sa witness of the Scripture. 2 Corinthians 4:1 and 2. Therefore, seeing we have this ministry, si Paul, ministry na tinanggap sa Diyos, as we have received mercy, we faint not. Kaya hindi siya namihimagod, gawa ng mercy of God na binibigay ng Diyos. Verse 2, but have renounced, pagka may mercy of God at mga totoong ministro ng Diyos, have renounced the hidden things of dishonesty. Nire-renounce nila, tinatakwil nila yung dishonesty na yan i-hidden lagi. Kung ang daming ganyan in our time, nakatagong dishonesty. Not walking in craftiness nor handling the word of God deceitfully. Ginagamit mo sa pandaraya. No, hindi mo naman sinusunod. Nadaya mo ang mga tao. But by manifestation of the truth, yan ang ginagawa natin. Manifestation of the truth. Truth to. Hindi natin inimbento yan. Ha? Commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. That's witness number 1. The Scripture. Mabigat yan. Diyan palang bagsakan na lahat yan. Witness number 2. 2 or 3 witnesses. Nakaisa na tayo. Witness number 2. Others. Iba. No? Ngayon, pag sinabing others, hindi Baptist ang babanggitin ko, others. No? Pakita ko po sa inyo ang witness na others. No? Okay. Umpisahan ko po sa hindi Baptist. Kasi pag Baptist, sabihin nyo, kakampi. Others, hindi Baptist. Ipakita ko muna sa inyo ang unang witness. No? Ang witness na ito ay si Heinrich Bullinger. Wala yan dito sa meron akong pinakitang mga, si Bullinger ay wala dyan. Si Bullinger ay nabuhay 1504 hanggang 1575. Namatay siya 1575. Si Bullinger po ay isang Swiss reformer. Protestant Swiss reformer. Hindi ito Baptist. No? Pero nag-witness siya para sa Baptist. Na hindi niya alam, yung sinulat niya, maglilik.
Maglilik in our time. At magagamit, no, in favor doon sa mga sinisiraan niyang Anabaptist. Pakita natin ang kanyang witness, si Bullinger. Ito sabi ni Bullinger, napakinggan nyo na lang po, wala akong ma-provide ng mga pero kung kailangan nyo ng pakikita ko sa inyo, padadala ko sa inyo kung kailangan nyo. Sabi po ni Bullinger, "Now I think it not labor loss to speak somewhat of Anabaptists." Kaya ang topic po ng kanyang sulat ay Anabaptists. "In the time that Decius and Gallus Caesar was emperor," ito pong si Decius Caesar at saka si Gallus Caesar ay lumitaw nung 2nd century. 2nd century sila lumitaw. No? Ito namang si Gallus Caesar mula 2nd century hanggang sa 3rd century. Kaya sasalita si si Bullinger 2nd century hanggang 3rd century, where emperors there arose a question in the parts of Africa of rebaptizing heretics. May rebaptism na noong araw na tinuturo si Bullinger, no? And Saint Cyprian and the rest of Carthage liked well of Anabaptism. Kaya nagtuturo na siya ng tungkol sa Anabaptism 2nd century and 3rd century pa, no? Against the Donatists with other learned men disputed. So nakita nyo, 2nd century to 3rd century, tinuturo na po ni Bullinger, no, isang Swiss reformer, na meron ng Anabaptism. Tuloy ko pa po ang sinabi niya. Sabi niya, "The Anabaptists think themselves to be the only true church of Christ and acceptable unto God." Bagaman nung sinusulat niya to, hindi niya pinaniniwalaan. No? Pero hindi niya pinaniniwalaan, kita niyo, witness yan. Ha? Sinasabi raw ng mga Anabaptists, ang turo nila, they are only the true church of Christ and acceptable unto God, and teach that they who by baptism are received into their churches. Totoo naman yun eh. Bago mo ma-receive sa church, ay baptism muna, no? Ought not to have any communion with evangelical. Siya na ang sasabi, hindi nakikipag-communion ang mga Anabaptist sa mga evangelical, no? Protestant or Reformed churches, mga Reformed churches, sila yun, kasama siya doon. Kaya nga galit siya sa Anabaptist kasi hindi nakikipag-fellowship sa kanila. Are not true churches kasi ayon sa mga Anabaptist, itong mga evangelical, Protestant, Reformed churches are not true churches anymore than the Papists. So nakita niyo. Hindi ho Baptist yan. Tingnan pa po natin ang iba pang hindi Baptist. Ito na, gagamitin na natin yung ating pinamigay. Okay? Ito po ay witness ni Zwingli. Si Zwingli ay nauna kay Bullinger. Sabi po ni Zwingli, nabuhay siya 1484 hanggang 1531. Pagkat matay ni Zwingli, ang nagpatuloy ng work ni Zwingli, si Bullinger. Pero pare-pareho silang may sinabi tungkol sa Anabaptist. Ano sabi ni Zwingli sa Anabaptist? The institution of Anabaptism is no novelty. Hindi katang-isip lang yan. No? But for 1300 years, kita nyo, nabuhay siya 1484. 1300 years, atras ka. By 1st century na ito. Yung 1484, bawasan mo 1,300 years. Di 1st century yan. Okay. For 1300 years, has caused great disturbance in the church. Ang tinutukoy niyang church, yung Roman Catholic Church, na pinaniniwalaang nilang true church. That's the problem of reformer. No? They believe the Catholic Church as the true church. Kalaban daw ng church, pinaniniwalaan nila. Kaya tinawag silang reformer because their purpose is just to reform.
the Roman Catholic Church, no? In the church, and has acquired such a strength that the attempt in this age to contend with it appears futile for a time. No? Malakas ang mga Anabaptist at totoo 'yan. Ano pa po ang banggit ng other na witness, hindi ito Baptist ha. Hindi ito Baptist, other witness. Ang sumunod na witness natin ay si Isaac Newton. Si Isaac Newton ay isang mathematician, isang physicist, and at the same time, isang theologian. Okay? Kaya nga doon sa mga kanta natin, may kanta si Isaac Newton dyan. No? Nagsalita si Isaac Newton tungkol sa Anabaptist. Kasi nabuhay si Isaac Newton between 1643 hanggang 1727. Sabi ni Isaac Newton, the modern Baptist, formerly called Anabaptist, kasi kaya Anabaptist are the only people, siya nagsabi niya na, hindi siya Baptist, pero ang sabi niya, they are the only people that never symbolized with papacy. Kaya hindi naniniwala si Isaac Newton na ang Anabaptist ay reformer. Na ire-reform yung Roman Catholic Church. Hindi siya naniniwala na nanggaling ang Baptist sa Catholic Church. Yung Reform, yung Protestant, ayun ang paniniwala nila. Di po ba? So, nakita natin, iba yan, ha? Witness ng ibang mga tao at ibang mga simbahan. Tingnan pa natin ang isa pang witness, no? Si Barclay, si Robert Barclay. Si Robert Barclay ay isang Quaker. Nabuhay siya between 1648 hanggang 1690. Siya rin naman ay isang reformer din. Consider as Protestant. Pero nagsalita siya, hindi siya Baptist, ha? Nagsalita siya about the Baptist. No? Galing po siya ng Scotland. Sabi niya, we shall afterwards show that the rise of the Anabaptists took place prior to the Reformation of the Church of England. Siya nagpapatunay, lumitaw daw ang mga Anabaptists bago pa ang Reformation. No? And there are also reasons for believing that on the continent of Europe, small hidden Christian societies who have held many of the opinions of the Anabaptists. Kita mo. Pinatutunay ni Robert Barclay, no? Have existed from the times of the apostles. Yung mga Anabaptist na yan, nag-exist na yan from the times of the apostles, in the sense of the direct transmission of divine truth. Kita nyo, naniniwala si Robert Barclay ng transmission or succession of divine truth mula sa mga apostol hanggang sa mga Anabaptist na yan. In the true nature of spiritual religion, it seems probable that these churches have a lineage or succession. Maigi pa itong si Barclay, naniniwala sa succession. Yung mga Baptist ngayon, hindi naniniwala sa succession. Ba't ka nagpangalan ng Baptist, hindi ka pala naniniwala sa succession? Kita niyo. Si Robert Barclay, hindi Baptist Pero naniniwala siyang ang Anabaptist ay may succession, have a lineage or succession more ancient than that of the Roman Church. Kasi ang Roman Church, Roman Catholic Church, naniniwala sa succession niya. Kaya lang ang paniniwala nila, walang witness. Paniniwala lamang nila. Ang Anabaptist naniniwala sa succession. May witness siya, Scripture at other churches. Ayan, si Robert Barclay. Ang witness niya. Nakita niyo? Mabigat yun pagka ang ibang nagsabi sa iyo. Tingnan pa po natin, mga kapatid, na mga witness. Si Alexander Campbell. Si Alexander Campbell ay siya ang nagtayo ng Churches of Christ. Ito, isa rin sa nagtayo ito. No? Kaya lamang, meron siyang tinitindigan. And for information, si Alexander Campbell po ay nagpabaptize sa Baptist. Kasi naniniwala siyang ang Baptist ang may
lineage or succession sa simbahang tinyo ng Panginoon. Ang turo niya nga yung simbahan nila ay merong connection sa simbahang tinyo ni Kristo. Kaya lamang, Baptist yung kinonektahan niya. Nagpabaptize siya sa Baptist, pero hindi naman siya sumama. Iba naman ang doktrina niya sa Baptist. Tingnan niyo. At nakikipagdebate siya in favor of the Baptist. Pakikita natin sa mga dokumento niya. Sabi po na Alexander Campbell, from the apostolic age to the present time, yung panahon niya, no? The sentiments of Baptists and the practice of baptism has had a continued chain of advocates. Continued chain of advocates. And public monuments of their existence in every century can be produced. Siya po yung nakikipagdebate. Sa debate niya, ang pinagtatanggol niya, yung succession of Baptist. Dumuktong daw siya doon. Hindi ho totoo yun. Nagpabaptize lang siya, pero hindi siya naniwala sa doktrina ng Baptist. Kita nyo? So, yan ang test, yan ang witness number 2. Others, iba. Yung iba, ito isa sa pinakamabigat na witness. No? Itong witness ni si doktor, dalawang doktor, Doctor of Theology, okay? Dr. E. Page and Dermot. Nangyari ito in the year 1819. Sino itong si Dr. E. Page and Dermot? Hindi sila Baptist. Itong si Dr. E. Page saka si Dermot, no? Okay. Ay inutusan ng King of Holland in 1819, no? Nakatanggap sila they received a royal commission from the King of Holland in 1819 to prepare a history of the Dutch Reformed Church. Yung Reformed Church ay kumalat din noong panahon nila in 1819. So inutusan ng King of Holland si Dr. E. Page at si Dr. Dermot na mag-prepare ng history. So nag-research sila. Now, this history prepared under royal sanction and officially published contain the following testimony. Ito ang na-research nila. Kasi nag-research sila, imposible mong hindi ma-research ang Anabaptist. Pagka nag-research ka, napaka-imposible yan. Kaya nga sa research nila, ito ang na-research nila tungkol sa Anabaptist. Sabi nila ito, we have now seen that the Baptists who were formerly called Anabaptists, sila nagpapatunay, in later times, Mennonites, tinawag ding Mennonites, kasi po si Mennonite, si Menno Simons, no, ay Anabaptist pastor. No, tinawag yung mga followers niya na Mennonites, were the original Waldenses. Kaya pinatutunayan ni Dr. E. Page at ni Dr. Dermot, no, yung Waldenses, yung Anabaptist, yung Mennonites, iisang uri. No, iisang succession yan, iisang pinanggalingan. No? On this account, the Baptists may be considered, kita nyo ha, the Baptists may be considered as the only religious community which has stood since the days of the apostles. Kasi dalawa lang ang pagdating sa history ng succession, dalawa lang ang makikita mo dyan, Roman Catholic Church at Anabaptist. Wala na. Kaya lang pagdating sa Roman Catholic Church, hindi sila naniniwalang credible. Kasi nirefute po nila nung dalawang ito ang claim ng Roman Catholic Church. Tutuloy ko lang po ang pagbasa. Okay? The Baptists may be considered as the only religious community which has stood since the days of the apostles and as Christian society which has preserved pure the doctrines of the gospel through all ages. Okay? The perfect, correct, external and internal economy of the Baptist denomination tends to confirm the truth. Kita nyo, hindi yan Baptist, pero pinatutunayan nila ang tungkol sa Baptist. Disputed by the Romish Church that the Reformation
brought about in the 16th century. Ang Reformation, lumitaw lang 16th century na eh. Ang mga Anabaptist, days of the apostles pa. Okay? Was in the highest degree necessary and at the same time goes to refute. Kita niyo. Yung research nila, may nire-refute. Goes to refute the erroneous notion of the Catholics. Na yung claim ng Catholics na sila yung ancient, nire-refute. Na-research nila yun. Refute the erroneous notion of the Catholics that their denomination is the most ancient. Sa research nila, ang napatunayan nila, ang totoong ancient ay the Anabaptist. You see? Witness of other churches. No? Sila po ay galing sa Reformed Church, ng Dutch Reformed Church. Yan ang isinabit nila sa utos ng King of Holland na mag-research. Research na. Iba na research nila. Kita niya. Now, the last witness. The enemies. Pag sinabi nating enemies, kasi yung Protestant, bagaman naging enemy din ng Anabaptist, hindi mahigpit na enemy. Talaga ang enemy ay the Roman Catholic Church. The Roman Catholic Church itself. Ano ba sinasabi ng Roman Catholic Church tungkol sa Baptist? Unahin natin si Cardinal Gibbons. Si Cardinal Gibbons ay isang Catholic priest, no? Bata-bata pa siya. Okay? Yung kanyang writing ay copyright 1912 lang. Si Cardinal Gibbons. Si Cardinal Gibbons isang educated na Catholic priest, no? Aral ito. Ano ang sinabi ni Cardinal Gibbons tungkol sa mga Anabaptist, tungkol sa Baptist? Ito sabi niya, hindi yan Baptist, kaaway ng Baptist yan. Sabi niya, of the Baptist, it may be said that they are not reformers. Kasi marami nagsasabi, ang Baptist daw reformers. Hindi kakamali ka. Yung kaaway nga ng Baptist, hindi naniniwala. Kasi ang Catholic Church, alam nila kung sino yung nag-reform sa kanila, gustong i-reform sila. You see, yung nag-protest sa kanila, si Luther, si Calvin, yan, mga Christian eh. Pero ang Baptist, ang Anabaptist, no. Wala pa kasi ang reformers, andyan na yan. Kaya sabi po ni Cardinal Gibbons, of the Baptists, it may be said that they are not reformers. These people, comprising bodies of Christian believers, known under various names. Mas maliwanag ang research nila. Known ang mga taong ito under various names, no? Different countries, are entirely distinct and independent of the Roman and Greek churches. Kasi na-divide yung Catholic, Roman Catholic Church, tapos yung Greek Orthodox. Kahit alin dyan, hindi dyan galing ang Baptist, ang Anabaptist. No? Have had ang mga Anabaptists have had a broken continuity of existence from the apostolic days. Kita niyo, sila nagpapatunay na merong unbroken continuity ang Anabaptists from apostolic days down through the centuries. Sila na nagpapatunay. Enemy, ha? Throughout this long period, were bitterly persecuted for heresy. Yun nga lang, hindi nila pinaniniwalaan. Paniniwala nila sa mga Baptist, Anabaptist, ay heretic. Driven from country to country, disfranchised, deprived of their property. Sila ang gumawa nito, ha? Dineprive nila ng property. Kaya kawawa ang mga Anabaptist noon. Imprisoned, pinakulong nila. Tortured, pinapatay nila. And slain by thousands, yet they swerved not from their New Testament faith. Hindi natinag. Doctrine and adherence. Kita nyo ang witness ng kaaway. At ang isa sa pinakamalupit na kaaway sumulat tungkol sa Anabaptist ay si Cardinal Husius. Kasi si Cardinal Gibbons, earlier lang yan. Ang talagang nabuhay doon sa panahong ipinapapatay ang Anabaptist, itong si Husius.
Kasama siya sa nag-persecute. 1504 hanggang 1579. Ayan, si Cardinal Hosius. Ano sabi niya sa mga Anabaptist? Sabi ni Cardinal Hosius, if the truth of religion were to be judged by readiness and cheerfulness, which a man or any sect shows in suffering, at sila ang dahilan ba't nagsuffer sila. No? The opinions and persuasions of no sect can be truer or surer than those of the Anabaptists. Hindi alam ni Cardinal Hosius na yung yung sinulat niya ay pag-aaralan in our time. No? Whence there have been none of these 1,200 years past have been more grievously punished. At sila nagpanis na. Grievously punished. Wala pa ang reformer dyan. Or that have more cheerfully and steadfastly undergone and even offered themselves to the most cruel sort of punishment than these people. Nagulat sila habang pinarurusahan nila ay sincere ang mga taong ito. At makababalik hanggang 1,200 years sa panahon niya. At ano pa sabi niya panghuli? Ito sinabi niya. Were it not that the Baptists have been grievously tormented and cut off with knife during the past 1,200 years, they would swarm in greater numbers than all the reformers. Kaya sila nagpapatunay, hindi reformer ang Anabaptist. Wala pang reformer, may Anabaptist na. At kung hindi sila pinersecute, pinagpapatay, sila ang pumatay. Mas marami pa sila sa reformer. Kaya po, ang isa sa pinakamalaking patayan sa history ay ang pagpatay sa mga Anabaptist because of the doctrine of baptism. Na-offend ng mga Anabaptist ang Roman Catholic Church na nagbabaptize ng infant. Samantalang Anabaptist ay nagbabaptize ng adult. Kaya pinagpapatay ng Roman Catholic Church ang mga Anabaptist na yan. So, we have 3 witnesses. 2 or 3 witnesses credible. Ang witness ng Anabaptist ay Scripture, mabigat na witness. Other churches, and their enemies. Sinong church ang may ganyang witness? Sabihin niya. Ang Roman Catholic Church, hindi magwi-witness sa kanya pero hindi favor sa kanya. Patutunayan siyang mali. Samantalang ang Roman Catholic Church, pinatutunayang tama ang Anabaptist. No? Nakita niya. At maging ang mga other churches, lalo na po ang scriptures, nakita niya. Ngayon, ito po ang aking huling masasabi. No? Kung kaya niyong refutin ang witness ng mga Anabaptist, paki-refute. Mula sa scripture, mula sa other churches, at mula sa enemies. Mahihirapan po kayo dyan. Ngayon, kung hindi nyo kayang i-refute, ba't hindi kayo mag-join? Yeah? That's your problem. Ganyan-ganyan ang mga Pariseyo. Hindi nila ma-refute ang ating Panginoong Kristo at si John the Baptist. Pero ayaw din naman nilang paniwalaan. Kita niyo mga kapatid na? Yan. It's because of their pride. At hindi kasi sila mga pinili o hinirang ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga kinanta natin kanina yung the Lord's Church. Okay? Ngayon, panghuli po mga kapatid, ito po ay sinulat na ng ating mga brothers. No? Like for example, si Spurgeon, isang kilalang Baptist pastor. No? Si Spurgeon po ay kilalang Baptist. Okay? Ito po ang sulat ni Spurgeon. Sabi po ni Spurgeon, siya po ang, yan pong church sa England, una pong pinasturan niya, Benjamin Keats, in the 16th century.
Pagkatapos ni Benjamin Keats, si John Gill ang nagpastor dyan. Pagkatapos ni John Gill, may iba pang nagpastor, si Charles Haddon Spurgeon in the 1860s. Ito ang sabi po ni Spurgeon, sabi po niya, I am not ashamed of the denomination to which I belong. Baptist. No? Okay? Sprang as we are direct from the loins of Christ. At ano sabi po ni Spurgeon? We believe that the Baptists are the original Christians. And that's true. We did not commence our existence at the Reformation. Si Spurgeon po hindi naniniwala ang Baptist ay galing sa Reformers. No? Sabi niya, we were Reformers before Luther or Calvin. Nag-e-exist na sila before Luther or Calvin. We're born. We never came from the Church of Rome. Kita nyo, no? For we were never in it. But we have an unbroken line up to the apostles themselves. We have always existed from the very days of Christ. And our principles, sometimes veiled and forgotten, like a river which were traveled underground for a little season, have always had honest and holy adherence. So, yan po ang sabi ni Spurgeon. Ngayon, paatras tayo, Spurgeon, John Gill. 100 years. Mga 1860s, 1760s naman tayo. 100 years. Si John Gill naman. No? Ito naman po ang pagkabanggit ni John Gill. Ito si John Gill. Miski i-research nyo. Pambihira ito. Ang tawag sa kanya is scholar. Na mga kapwa niya, no? Mga kapwa niya nang nabubuhay in his time. No? Ang sabi po ni John Gill ay ganito. I should think the Valley of Piedmont, yung Valley of Piedmont, nasa Italy yan, which lie between France and Italy, are intended where God has preserved. Diyan itinago ng Panginoon ang mga simbahan niya. Had preserved and continued a set of witnesses to the truth in a succession from the beginning of the apostasy to the present time, living in obscurity and in safety so far as to be utterly destroyed. So nakita po natin ang mga witness na yan. Okay? Mga kabaro na natin yan, na pinag-aralan yung mga witnesses na binanggit ko sa inyo kanina, kaya nagkaroon sila ng ganyang mga conclusion. Mga kapatid, wala pong katulad ang istorya ng Baptist, ng Anabaptist. No? Kaya pag nagpangalan ka ng Baptist, you should believe those history. Na wala ka naman paniniwala sa ganung history, ba't ka nagpapangalan ng Baptist? For what? Tanggalin mo na yan. Wala kang karapatang gamitin ang pangalan ng Baptist. Huwag mong gamitin ang isang pangalan, hindi mo naman naiintindihan. Di ba? Yung iba, tinanggal ang pangalan Baptist. Thank you, salamat. Hindi ka naman talaga Baptist. No? Pero yung mga may dalang pangalan Baptist, hindi ka naman naniniwala dyan sa succession. Ba't ka nagpapangalan yan? No? Sinisira mula ang pangalan na yan. Okay? Ang pangalan natin ay Anabaptist. Because kauri natin, yung mga binanggit sinabi sa history, we have the witness of the Scripture. We believe in literal succession of the churches. No? And that's the only way paano na-establish ang mga churches ng Panginoon sa Bible. Wala na pong ibang mga pamamaraan. Okay. Kung hindi nyo po marerefute ang simbahan,